Mga kwento ni Fermo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joel ng Palumpon, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ni Lolo Dadoy noong kapanahunan niya. Itong si Lolo Dadoy ay abuelo ng matalik kong kaibigan. Nung minsan tumambay ako sa bahay nila ay naikwento nga sa amin ni Lolo Dadoy ang kanyang masalimuot na karanasan sa lugar ng Hilongos, Leyte. Mahigit dekada 60 na mangyari ito. Nang mga panahong ito ay ganap ng isang manggagamot si Lolo Dadoy. Naituro na sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng mga kaalaman pagdating sa panggagamot, maging ang pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang, kagaya na lamang ng mga itim na engkanto, laman lupa, kapre, nasubukan niya na rin. Maliban na lamang sa aswang. Kabilin-bilinan din ng kanyang ama na kahit anong mangyari ay wag na wag siyang magmamalabis at magmayabang sa ibang tao. Wag lumaki ang ulo ng sa ganoon ay maiwasan niyang pag-initan ng ibang tao. Lalong-lalo na ang mga albularyo at antingerong may lihim na inggit sa kanyang ama. Isa sa kinikilalang batikang albularyo ang kanyang ama nung kapanahunan. Halos lahat ng mga taong may sakit, nasapian at nanuno ay walang pagdadalawang isip na lumapit dito para magpagamot. Isa na yon sa mga ikinagagalit ng ibang mga albularyong naninirahan sa karatig lugar. Dahil ang akala ng mga yon ay nasasapawan na sila ng kanyang ama. Magmula nung magkasakit ang kanyang ama ay ipinasa na sa kanya ang lahat ng kaalaman. Takot din ng mga mambabarang at mangkukulam sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang ama. Kapag nga nalaman ng mga yon na ang kanyang ama ang gumagamot sa biktimang ginawan nila ng hindi maganda, agad-agad na binabaklas nila ang mga orasyon na kanilang ibinabaon sa katawan ng biktima. Ganun kalakas ang ama ni Lolo Dadoy noon. Pero alam naman natin na may hangganan ng lahat, di ba? Kahit gaano pa kalakas at katibay ang isang tao, darating at darating talagang araw na manghihina at babagsak ang katawan niya. Yun ang sinamantala ng mga albularyo at mga nasa kaliwang gawain para matalo ang ama ni Lolo Dadoy. Lingid sa kaalaman ng mga masasamang tao, ay unti-unti na palang naituro ng ama ni Lolo Dadoy sa kanya ang lahat ng mga kaalaman nito at maging ang mga kagamitan niya ay naihabilin na rin sa kanya noon. Saktong natapos lamang ni Lolo Dadoy ang pagdidibosyon ay binawian na ng buhay ang kanyang ama. At ang dahilan ng biglaan nitong pagkamatay ay walang iba kundi si Tandang Paeng. Isa sa mga albularyong may lihim na inggit sa kanyang ama. Para lang maibsan ang inggit sa pusong nararamdaman ng matanda, ay umanib ito sa kaliwa at nakipagsundo sa demonyo para wakasan ang buhay ng ama ni Lolo Dadoy. Nang sa ganoon ay mawala na sa landas nito ang batikang manggagamot. Nang malaman yun ni Lolo Dadoy ay hindi na siya nagdalawang isip pang bigyan ng leksyon si Tandang Paeng. Magpasalamat pa umano si Tandang Paeng sa kanya dahil kahit papano ay may natitira pa siyang awa dito, kung kaya't tinirhan niya pa ito ng hininga. Magmula nga noon ay muli nang tumahimik ang kanilang baryo at gaya ng kanyang ama ay pinangingilagan na rin siya ng mga nasa kaliwa. Isang araw, kasalukuyang abala sa pagtatanim si Lolo Dadoy sa kanilang bukid na mga kamoting kahoy at saging, nang may naririnig siyang mahinang pag-ungol at para bang galing yun sa isang babaeng nasaktan. Nakailang beses niya pang narinig ang ingay na yon. Sandali niyang itinigil ang ginagawa at pinapakiramdaman kung nasaan ang ingay na naririnig niya. "Sino yan? May tao ba dyan? Magpakita ka," wika niya. At hinahanap ng mga mata kung saan naroroon ang ingay na naririnig niya.
Nakaramdam siya ng kakaibang presensya at nababatid niyang hindi maganda ang presensyang yon. Mainit at naninikip ang dibdib niya na tila hindi siya makahinga na maayos. Kaya ang ginawa niya ay nag-usal siya ng bakod sa katawan at inihip yon. Matapos niyang gawin nun ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Kaagad na hinawakan niya ng maigi ang itak at naging alerto. Dahil baka mamaya ay bigla na lamang siyang dambahan ng kung sino mang masamang nilalang. Mas mainam na yung nakahanda siya sa maaaring mangyari nun. Kaagad na tinungo niya kung saan naroroon ang presensyang nararamdaman. Nakailang hakbang pa lamang siya ay nakita niya na ang nagmamay-ari ng presensyang yon. Pero agaran siyang napahinto sa kadahilan ng isang babaeng wasak-wasak ang kasuotan ang namataan niyang nakayukyuk sa lilim ng malaking puno ng kahoy. Sandali niyang tinitigan ng babae. Madungis ang mukha nito at buhaghag ang mga buhok na aakalain mong sinabunutan ng sandamakmak at pinagwawasak ang kasuotan. May mga sugat din ng dalaga sa braso. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Bakit may dugo yung damit mo? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga at pilit na iniiwasang pagmasdan ng kasuotan nitong sira-sira na. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam ng awa si Lolo sa dalaga. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Kahit kasi madungis tingnan at may mga sugat at halos mapuno na ng dugo ang kasuotan nito, ay lumutang pa rin ang angkin nitong kagandahan. Sa palagay niya ay kaidaran niya lang yon. Ayos lang ba kung lapitan kita? Hindi sumagot ang dalaga. Nanatili lamang ito sa kinaroroonan niya. Nilapitan niya na nga ang dalaga, Sir Seth, pero nakailang hakbang pa lamang siya ay nakita niyang tila ba takot na takot ang dalagat. Dahan-dahan itong umatras at nagsusumiksik. Sandali lang, hindi ako masamang tao. Huwag ka matakot. Huwag mo akong lapitan. Diyan ka lang. Sige, sandali lang Diyan ka lang. Kukuha lang ako ng damit. Wika niya at nagmadali nang pumunta sa kubo kung saan nakalagay ang mga damit niyang pamalit. Matapos niyang makakuha ng damit ay nagmadali na itong bumalik sa kinaroroonan ng dalaga. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya itong naroroon pa rin. Naisip na kasing baka biglang umalis ito. Dahan-dahang nilapitan ni Lolo Dadoy ang dalaga. Hanggang sa mahawakan niya na ang mga kamay nito. Kaagad na itinakip niya sa katawan ng dalaga ang bitbit niyang pamalit at marahan itong dinala sa kubo. Pagdating nila ay pinaupo niya ito. Tapos ay inabutan ng maiinom na tubig nun. Nang sa ganoon ay maibsan ng nervyos na nararamdaman. Walang galang na binibini. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Bakit ka napadpad dito? Ang layo ng lugar na to sa baryo Tagasan ka? Sunod-sunod niyang tanong dahil sa naisip ni Lolo Dadoy na ihatid na lamang ang dalaga sa lugar kung saan ito naninirahan matapos niyang gamutin ang mga sugat. Malungkot at balisang tiningnan siya ng dalaga. Pasensya ka na kung naitanong ko yung mga bagay na yun Kailangan ko lang kasing impormasyon mo para malaman ko kung taga saan ka at anong nangyari sa'yo. Kahit na nakailang beses niya nang tinanong ng paulit-ulit ito, ay wala din siyang nakuhang sagot mula dito. Ni ang pangalan nito ay ayaw sabihin sa kanya. Sa kabilang banda ay naiintindihan niya naman kung bakit naging tikom ang bibig ng dalaga nun. Marahil ay natatakot din ito sa kanya, kaya't hindi niya masisisi ang dalaga kung wala itong sasabihin kahit na ano. Sige. Kung ayaw mong sagutin yung tanong ko, ganito na lang. Pwede ba kitang dalhin sa bahay para maggamot ko yung mga sugat mo? Wala kasi akong dalang panglunas ngayon Sunod-sunod na umiling ang dalaga. At kita pa rin sa mukha nito ang takot na nararamdaman. Na tila ba wala itong tiwala sa taong kaharap. Pambihira, nagmumukha naman akong ano nito. Binibini, pasensya ka na sa pangungulit ko pero kasi hindi ako masamang tao. Magtiwala ka sa akin.
Wala akong gagawing masama sa'yo. Gusto lang talaga kitang tulungan kasi tingnan mo yung kalagayan mo. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, baka hindi ka na makarating sa patutunguhan mo. Sige na, pumayag ka na. Ilang minuto muna ang ginawa niyang pangungumbinse bago napapayag ang dalagang sumama sa kanya sa bahay nila para maggamot. Lubos niya naman yung ipinagpasalamat. May kung ano sa isipan niya ang nagsasabing huwag iwan at pabayaan ng dalaga sa ganoong sitwasyon. Hindi naman umano ganun si Loloy Dadoy, kaya't lubos niya ring ipinagtaka ang kakaibang ikinikilos niya matapos masilayan ang dalaga sa ganong klaseng kalagayan. Siya kasi yung tipo ng lalaking walang pakialam sa paligid nun. Kumbaga, kung hindi hihingi ng tulong sa kanyang isang tao, hindi niya rin ito tutulungan. Ayaw niya nang maulit pang nangyari tulad ng nangyari sa kanyang ama dahil sa pagiging matulungin at mabait nun. Kaya ayon, nagpahinga ng maaga at humimlay na ng tuluyan. Pag-uwi niya nga ay nagulat pang kanyang ina't bunsong kapatid nang makita siyang may kasamang babae. "Nay, mamaya na po kayo magtanong . Tulungan niyo po muna ako rito." Wika niya sa kanyang ina. Kagad namang binuklat ng kanyang ina ang banig at inilagay yon sa katringkasya lamang ng isang tao. Yun kasi ang higaan ng mga taong may sakit na pumupunta sa bahay nila para magpagamot nun. Matapos may latag ay marahan ng pinaupo ni Lolo Dadoy ang dalaga. Pagkatapos ay sinabihan ng kapatid niyang asikasuhin ang kasama niya. Magpapalit lamang siya ng damit at kukunin ng mga gamot para masimulan ng gamutin ang dalagang yon. Inasikaso naman agad ng bunso niyang kapatid ang dalaga. Nilinisan ng marahan ang binti at braso nito. Maging ang mukha ay pinunasan din gamit ang labakara. Paglabas ng silid ni Lolo Dadoy, ay nakabihis ng dalaga at malinis ang katawan. Sandali siyang natigilan sa paglalakad at napatitig sa magandang mukha ng dalaga. Napakaamo ng mukha nito. Kaakit-akit yun pagmasdan. 2 beses pa siyang napalunok ng laway, kasabay ng pagkabog ng dibdib niya. "Hindi gagaling yung mga sugat niya kung tititigan mo lang siya, kuya." Pilyang wika ng kapatid niyang si Esperanza. Tumikim naman ang kanyang ina dahil kanina pa pala siya nito pinagmamasdan. Nakaramdam naman ng hiya si Lolo matapos niya makita ang kakaibang tinginan ng kanyang ina at kapatid nun. "Tigilan niyo nga ako." "Asus, kunwari ka pa. Halata naman . Unang tingin pa lang mukhang nahulog na yung loob mo sa kanya. Kilala kita, kuya. Sa tanang buhay mo, ngayon ka lang tumitig ng ganyan sa isang dalaga." "Napaka-alaskadora mo talagang babae ka. Sige, asarin mo pa ako ng asarin, talaga makakatingin ka sa akin." Imbis na matakot sa kanya ang kapatid niya sa ginawa mas lalo lamang siya nitong inasar ng inasar. Kaya napapailing na lamang siya at napapakamot sa ulo. "Alam mo, mabuti pang pumunta ka na lang sa kusina at maganda ng pagkain para mamaya . Hindi yung nang-aasar ka pa dyan. Wala namang katuturan yung mga sinasabi mo." Utos niya dito. Nilapitan niya na ang dalaga at sinimulan nang gamutin ang mga sugat. Unang tingin niya pa lamang sa dalaga ay alam niyang may kakaiba na dito. Hindi niya lang yun mawari kung ano pero noong suriin niya ay doon niya nakumpirmang tama siya. "Hinawaan ka ng pagiging aswang . Makapit yung yanggaw sa loob ng katawan mo. Kaya mahirap alisin yan." Wika nito at tumingin sa dalaga nun. Tahimik lamang ang dalaga at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nahihinuha ni Lolo Dadoy na marahil ay alam na ng dalaga na may kakaiba nang nangyari sa katawan nito. Alam nitong nayanggaw siya. Humugot ng malalim na hininga si Lolo Dadoy bago nagwikang gagamutin niya umano ang dalaga. Aalisin niya ang yanggaw sa katawan nito. Pero bago yon ay dapat magpakilala muna daw ito sa kanya. "Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong hindi magiging madali ang gamutang gagawin ko. Narinig mo naman ang sinabi ko kanina, di ba? Masyado nang makapit yung impaktong nasa loob ng katawan mo. Ilang araw na lang tuluyan ka na magiging aswang. Oras na hindi maalis sa katawan mo yung yanggaw. Kung mamarapatin,
Nais ko manatili ka muna dito sa bahay namin habang ginagamot kita. Mahabang pahayag niya sa dalaga. Nang sabihin niya ang mga bagay na yun ay nakita niyang mamasa-masa ang mga mata ng dalaga. Indikasyong nagpipigil lamang itong huwag tumulo ang mga luha. Pero kahit na ganoon ay nababakas niya sa mukha nito ang saya. Totoo ba yung sinasabi mong yan? Hindi ka ba nagbibiro lang? Tanong ng dalaga nun. Bagyang napangiti si Lolo Dadoy dahil sa wakas ay nagsalita na rin ito. Hindi na siya magmumukhang hunghang nito sa kakasalit at wala namang sumasagot. Mukha ba akong nagbibiro? O nga pala, hindi ko pala na ipakilala yung sarili sa'yo. Sinabi niya rin ditong isa siyang albularyo at marami na siyang nagamot ng mga taong may hindi pangkaraniwang sakit. May nagamot na rin siyang taong niyanggaw pero masasabi niyang kakaibang proseso ng pangyayanggaw sa dalaga. Nagpakilala ito bilang Anisa. Masaya ako makilala ka, Anisa. Sa ngayon yung mga sugat mo muna yung gagamutin ko. Bukas pinapangako ko sa yung uumpisa na natin gamutin yung pagiging yanggaw mo. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng dalaga sa sinabi niya. Nung matapos niya ng gamutin yun ay ibinilin niya sa kanyang ina't kapatid si Anisa. Asikasuhin muna ng dalawa ang dalaga dahil may pupuntahan lamang siya noon. Saan ka naman pupunta? Kay Ninong Berhilyo po. May kailangan lang ako sa kanya. Magpahinga ka na muna para mabilis ka maghilom yung mga sugat mo, Anisa. Kung sakali mang may kailangan ka, huwag ka mahiyang magsabi sa nanay ko o kaya dito sa bunsong kapatid ko. Sila na muna yung bahala sa'yo. May pupuntahan lang ako sandali. Kagad niya nang pinuntahan ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na nasa dulo ng baryo na naninirahan. Pagdating niya roon ay nadatnan niyang nakaupo ang matanda habang nagkakape. Nasa bakuran pa lamang ay malaki na ang pagkakangisi nito sa kanya. Ba't anong meron at nagawi dito sa bayang inaanak ko, ha? Nung, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Anong klaseng tulong naman kailangan mo? May dalaga po akong nakita sa bukid namin. Marami pong kalmot sa katawan eh. Binabalot ng itim na enerhiya sa katawan. Itim na enerhiya? Ang ibig mong sabihin, niyanggaw? Oo nung, niyanggaw. Napalatak ang kanyang ninong at nagsabing mukhang hindi naman daw kailangan ni Lolo Dadoy ng tulong. Dahil kung pagbabasya ng lakas at kaalaman nila pagdating sa panggagamot, hindi maipagkakailang mas maraming alam si Lolo Dadoy at mas malakas gawa ng siya ang naging disipulo ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya sa kanyang ninong na kahit na marami siyang alam pagdating sa panggagamot, hindi naman ibig sabihin ay makakaya ang lahat kaya't kailangan niya ng tulong nito. Sige na po nung, tulungan niyo na po ako. Mas batikan kayo pagdating sa panggagamot ng mga taong niyanggaw kaysa sa akin. Kaya alam niyo matutulungan niyo ako. Sandaling tumahimik si Mang Berhilyo. Pero makaraan lamang ang ilang segundo ay pumayag na itong tulungan si Lolo Dadoy. Tinanong ni Mang Berhilyo si Lolo kung kailan daw magsisimula ang gamutang gagawin. Bukas po. Katatapos ko lang kasing gamutin yung mga sugat niya. Tumango si Mang Berhilyo at nagwikang pupunta na lamang ito sa bahay ni Lolo. Hindi pa man nag-umpisa ang gamutan ay labis-labis ng pasasalamat niya sa kanyang ninong. Kahit kasi wala ng kanyang ama, ay bukas palad pa rin tumutulong sa kanya ang matalik na kaibigan ng kanyang ama noon. Kailanman ay hindi sila nito pinababayaan. Para na ring anak ang turing nito sa kanya, kaya't kahit kailan ay hindi siya nahihiyang lumapit dito oras na kailangan niya ito. Matapos ngang mapagkasunduan nila ang gagawing gamutan ay nagpaalam na siya rito para umuwi na. Tumango ang kanyang ninong at sinabihan siya nito mag-iingat pag-uwi. Habang naglalakad pa uwi itong si Lolo Dadoy, may namataan siyang tatlong lalaki noon. Baguan lamang sa kanyang paningin na mukha ng tatlo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng kakaiba. Nagulat ito nang biglang huminto sa harapan niya ang tatlong lalaki at tinanong siya ng isa sa mga ito kung may nakita ba umano siyang dalaga.
Ipinaliwanag pa ng lalaki kung ano ang itsura ng babaeng hinahanap niya. Saglit na hindi siya nakapagsalita. Tugmang-tugma kasi ang babaeng hinahanap ng mga ito sa dalagang tinulungan niya sa gamutan. "Nakita mo ba yung dalagang tinutukoy ko?" Untag na tanong sa kanya ng lalaki. Ilang beses niya pang pinasadahan ng tingin ng tatlo. Wala siyang tiwala dito. Mukhang hindi katiwa-tiwala ang pagmumukha ng tatlo, kaya't sinabi niya sa mga itong hindi niya kilala ang babaeng hinahanap. Sinabi niya ring hindi niya namataan at mukhang wala namang nagawing babae sa kanilang lugar. "Ganun ba? Sige, alis na kami. Salamat." Wika ng lalaki at umalis na nga ang tatlo noon. Pagdating niya nga sa bahay ay agarang pinuntahan niya ang dalaga sa pinagpapahinga nito. Nakita niyang nakaupo na ang dalaga habang kausap ang bunsong kapatid niya. "Anisa, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya. Sandaling tumingin si Anisa sa kapatid niya. Nakuha naman ni Esperanza ang tinging ipinukol sa kanya ni Anisa. Umalis ito at iniwan silang dalawa. "Anisa, magtapat ka nga. Saan ka ba nakatira? Tanong ang nangyari sa'yo. Bakit may mga sugat ka nung makita kita?" Ramdam ni Lolo Dadoy na nag-aalangang sumagot ang dalaga sa tanong niya. Pero ganun pa man ay kailangan niyang malaman kahit na ilang detalye lamang tungkol sa pagkatao ng dalaga noon. Saglit na humugot ng malalim na hininga ang dalaga bago nagsalita. Nagwika ito na kung sakali ba umanong sasabihin itong tungkol sa katauhan niya, ay maniniwala daw ba si Lolo Dadoy? "Bakit hindi? Kaya ako nga gustong malaman ng tungkol sa'yo dahil kani-kanina lang may nakasalubong akong 3 lalaki at mukhang ikaw yung hinahanap nila." Biglang namutla ang mukha ni Anisa matapos marinig ang sinabi nito. "Huwag ka mag-alala. Wala naman akong sinabi tungkol sa'yo dun sa 3. Doon ay nagkwento na ito tungkol sa kung ano ang naganap bago niya ito nakita. Ayon sa pagkakasalaysay ng dalaga, isinama siya ng kanyang nobyo sa bahay nito para makilala ang pamilya ng kanyang nobyo. Pero noong naroroon na siya sa bahay ng kasintahan, ay may natuklasan siyang kakaibang lihim ng pamilya. Sa hindi inaasahan ay narinig niya ang usapan ng mga magulang ng kasintahan niya. At doon ay nalaman niyang pamilya pala ng mga aswang ang mga yon. At balak siyang niyang gawin ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang kasintahan. Dahil sa nalaman niya ay nag-isip na siya kung paano makakaalis sa bahay ng mga aswang nang hindi mahalata ng pamilya ni Renante, na may alam siya tungkol sa katauhan ng pamilya nito. Pero sadyang hindi umayon sa kanya ang pagkakataon. Gawa ng sinabi sa kanya ni Renante na sa susunod na araw na umano sila umalis. Tinanong niya ang kasintahan kung bakit, pero ang sabi lamang nito ay hindi daw makakapunta ang taong magsusundo sa kanila dahil may mahalaga itong magginagawa. Dahil nasa liblib na lugar sila at bibihira lamang ang sasakyang makakarating doon. Kung kaya't pinanghinaan na siya ng loob at hindi na alam kung ano ang gagawin. Idagdag pa sa takot na nararamdaman niya ay malayo ang mga kapitbahay. Parang nasa dulo na yata ng baryo na nirahan ng pamilya ng kasintahan niya. May higit 10 minuto munang babaybayin bago marating ang mga kabayan sa baryo. Laking pagsisisi niya kung bakit hindi niya muna kinilalang mabuti ang kasintahan bago ito sumama para ipakilala sa pamilya nito. Sa bagay, sabi nga umano ng iba, hindi mo makikilala ang ugali ng isang tao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong. Sa pagdaan ng 2 araw ay nagulat na lamang si Anisa. Nang isang madaling araw ay naalimpungatan ito. Nang maramdaman niyang parang may kung anong malamig na bagay ang pumatak sa tenga niya. Nang kapain niya ay mamasa-masa yun. Napakalagkit. Sobrang baho din ang umaalingasaw. Kaya naman napabalik ko siya ng bangon at nakailang beses pang ikirap-kurap ang mga mata. Pero kaagad itong napahiga dahil sa may malalakas na mga kamay ang humawak sa magkabilang balikat nito
at pilit siyang inihiga pabalik nun. Nang tingnan niya kung sino yon, ay nakita niya ang kasintahan niyang namumula ang mga mata habang ngumingisi ng malademonyong nakatitig sa kanya't nakahawak sa kabilang kamay niya. Sa kabilang gilid naman ay ang ama nitong may nakakatakot ding pagmumuka. Pero ang mas lalong ikinahilakbot niya ay noong mabilis siyang sampahan ng ina ni Renante at hinawakan ang mukha niya't pilit na itinagilid. Halos lumuwa ng mga mata nito at tila ba may namumuong dugo dahil sa namumula yon habang nakalaylay ang dila at may tumutulong laway na halos hindi na maputol-putol. Sobrang baho din ang umaalingasaw na amoy, kaya naman halos bumaliktad na ang kanyang sikmura. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Anisa ay wala siyang magawa sa kadahilan ng pinagtutulungan siya ng tatlo. Hindi kalaunan nga ay nagwagi ang inang aswang ni Renante. Nahawaan ng pagiging aswang si Anisa sa pamamagitan ng laway nitong ipinadaan sa tenga. Magmula noong mayanggaw na ang dalaga ay pilit siyang pinapakain ng mga hilaw na karne. Pinapainom ng sariwang dugo ng hayop nang sa ganoon ay tuluyan na siya maging kaisa sa pamilya ng kasintahan niya. At noong nagkaroon siya ng pagkakataong umalis ay walang pagdadalawang isip na tumakas ito. Pero hindi pa man siya nakakalayo, narinig na niyang pagsigaw ni Renante. Tinatawag nito ang pangalan niya at mukhang pinaghahanap siya. Hindi ka pwedeng umalis dito sa pamamahay ko, Anisa. Hindi ako papayag na mawalay ka pa sa akin kaya kahit saan ka man magpunta at magtago, hahanapin kita. Natatakot man ang dalaga, ay hindi siya nagpadaig. Sa isip-isip niya ay kailangan niyang makaalis sa lintik na bahay ng mga aswang at makahingi ng tulong. Sa masukal na talahiban siya dumaan. Nagmadali siyang tumakbo at wala siyang pakialam kahit na magkanda dapa-dapa man siya. Ang mahalaga lamang sa kanya ng mga sandaling yon ay makatakas at makalayo sa pamilya ng mga aswang. Ang buong akala ni Anisa na makakaligtas na siya at makakalayo, nagkamali siya. Dahil hindi pa man siya tuluyang nakalayo ay narinig niya na ang mga pag-atungal at sunod-sunod na huni ng wakwak na para bang nasa likuran niya lamang yon at hinahabol siya. Noon ngang saglit niyang nilingon ng pinanggalingan ay malinaw na malinaw niyang nakikita ang tatlong nilalang na humahabol sa likuran nito at kanya-kanyang nagsisipagpulasan. Nung una, nagtataka pa siya kung bakit malinaw niyang nakikita ang paligid kahit na napakadilim na nun. Pero noong maalala niya ang kayupang ginawa ng pamilya, doon na siya napamura. Mas binilisan niya pang pagtakbo para hindi siya maabutan ng mga ito. At sa kakatakbo niya ay hindi niya alam kung saang parte na siya nakarating. Hindi kalaunan nga ay nagulat na lamang siya nang biglang may lumagapak sa harapan niya. Nang tingnan niya yun ay ang ama ni Renante. Nakangisi ito ng pagkalaki-laki na halos umabot na sa tenga ang bibig habang walang tigil sa pagtulo ang laway. Umatungal ito sa kanya, kaya naman ay baga siyang napaatras. Hinawakan niya ng maigi ang patalim na kinuha niya sa kusina ng bahay bago siya tumakas nun. Sa isip-isip niya, oras na lumapit lamang sa kanya ang nilalang ay hinding-hindi siya magdadalawang isip na itarak sa dibdib nito ang hawak-hawak na patalim. Base sa pagsasalisay ng dalaga kay Lolo Dadoy, takot na takot daw ito nung gabing tumakas sa bahay ng pamilya ng mga aswang. Pakiramdam niya ay katapusan niya at mukhang hindi na muling makikita pa o masilayan man lamang ni Anisa ang kanyang pamilya. Mabilis na nga siyang hinablot ng aswang sa braso at pilit na kinakaladkat nun. Napaigik siya nang maramdaman niya ang pagbaon ng mga matutulis na kuko ng nilalang sa braso niya. Tiniis niya ang sakit at pilit na nagpupumiglas nun. Para makawala ay sinaksak niya ang kamay ng nilalang gamit ang patalim na hawak-hawak niya. Umangil ng malakas ang nilalang at nabitiwan siya nito. Muli ay tumakbo na naman siya pero hindi pa man nakakalayo.
ay sunod-sunod na kalmot sa likuran, braso at binte ang naramdaman niya. Dahilan para matumba ito. Pagbagsak niya sa lupa ay mabilis siyang dinambahan ng nilalang at muling pinagkakakalmot. Pilit niyang sinasalo sa pamamagitan ng braso ang ginawang pagkalmot nun. Ramdam niya ang mainit na likido ng dugong nang gagaling sa mga sugat niya. At kahit na nahihirapan na siya, ay hindi pa rin siya sumusuko. Gusto niyang manlaban sa aswang na nakadagan sa kanya. At noon ngang marinig niya ang mga yabag ng paang papalapit sa kinaroroonan niya, ay wala nang pag-aalinlangang itinarak niya sa dibdib ng nilalang ang patalim na hawak-hawak niya noon. Mabuti na lang talaga at hindi nabitiwan ni Anisa ang patalim kahit na pinagkakalmot na siya ng aswang. Pagtarak na pagtarak niya ng patalim sa dibdib nito, agaran niyang bumalandra sa lupa habang sapu-sapu ang dibdib. At yun ang kinuha niyang pagkakataon. Pinilit niyang sariling tumayo kahit na sobrang nangangatog na ang kanyang katawan. Pagtayo niya ay mabilisan na siyang tumakas. Tumakbo ng tumakbo at noong makakita siya ng malaking puno na napapalibutan ng mayayabong na damo, ay nagsumiksik na siya doon. Hindi niya na inalintana pa kung may ahas man sa pinagkukublihan o wala. Habang nagtatago ito ay narinig niya ang malalakas na pag-atungal ng mga aswang. Galit na galit ang mga yon at walang tigil sa pag-atungal. Napaiyak na lamang siya at tinakpan ng tenga. Walang patid ang pagdarasal niya na sana'y hindi siya makita ng mga aswang. Sa kabutihang palad ay hindi siya nakita ng mga ito. Umalis sa mga yon, bitbit ang naghihingalong aswang na natamaan niya sa dibdib noon. Pero ganun pa man, kahit na hindi siya natunton ng iba, ay hindi pa rin siya nagpakampante. Gaya nga ng sinabi ng baliw na aswang niyang kasintahan, kailanman ay hindi yun papayag na magkahiwalay sila. Hahanapin siya nito kahit saan man siya magpunta. Matapos marinig ni Lolo Dadoy ang kwento ni Anisa, hindi siya lubos makapaniwala sa paghihirap na pinagdaanan nito sa kamay ng mga aswang. Sa hindi niya maintindihang dahilan, nakaramdam siya ng galit sa mga ito at gustong-gusto niyang ipaghigante ang dalaga. "Naniniwala ka ba sa ikinuwento ko?" tanong ng dalaga sa kanya. Tumango ito at ipinangako sa dalagang matapos itong gamutin, ay hahanapin at tutugisin niya mga aswang na yon. At siya mismo ang maniningil bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ng mga ito. "Ngayon alam ko na yung totoo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita pababayaan. Hindi ako papayag na makuha ka ng mga aswang na nagnanais na maging kabilang ka sa pamilya nila. Pangako yan. Pangako yan, Anisa.